Karamihan sa mga nasa edad 60 pataas ay naniniwala na ang tanging paraan upang makontrol ang unti-unting pagtaas ng presyo ng dugo ay ang tuluyang pag-iwas sa asin at tanggapin na lamang na ang inyong mga numero ay tiyak na tataas habang kayo ay nagkakaedad. Subalit ang nakikita natin sa kalusugan ng mga ugat ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang pagbabawas ng alat ay kalahati lamang ng laban at ang pagtanda ay hindi automatikong nangangahulugan na ang inyong mga ugat ay dapat maging matigas at hindi na nababanat. Sa aking karanasan sa klinika, kasama na ang mga nailathalang pananaliksik, natuklasan ng mga malalaking pag-aaral na ang pagdaragdag ng mga partikular na pagkaing siksik sa nutrisyon ay maaari talagang magpababa ng systolic blood pressure ng 5 hanggang 10 puntos sa loob lamang ng ilang linggo. Sa ating talakayan ngayong araw, ibabahagi ko ang 5 karaniwang pagkain na epektibong sumusuporta sa malusog na presyo ng dugo. Ang eksaktong dami na dapat ninyong kainin araw-araw at kung paano ito madaling isama sa pamumuhay ninyong mga senior nang hindi binabago ang inyong buong nakasanayan. Tandaan bagamat ang mga pagkaing ito ay makapangyarihang kasangkapan para pabutihin ang paggana ng inyong mga ugat, hindi nito pinapalitan ang inyong mga iniresetang gamot, kundi maganda itong isabay sa mga ito upang suportahan ang inyong cardiovascular system. Umpisahan na natin kung paano ninyo mapoprotektahan ang inyong puso ngayon. Ako po si Dr. Elena Reyes, isang board-certified family medicine physician na may mahigit 35 taong karanasan na inialay ang aking buhay sa pangangalagang pangkalusugan at wellness ng mga senior citizen. Bago tayo dumako sa ating unang pagkain, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan sasabihin ninyo ang inyong edad at kung saang probinsya rito sa Pilipinas o bansa kayo nanonood ngayon. Sinisikap kong basahin at sagutin ang lahat ng mga komento at talagang nakakatuwang makita ang ganitong kaaktibong komunidad ng mga nakatatanda sa buong mundo na gumagawa ng mga hakbang para sa kanilang kalusugan. Kung ito ang unang beses ninyong sumali sa atin, mangyari po lamang na i-like ang videong ito, i-share sa mga kaibigang maaaring matulungan nito, at mag-subscribe sa channel para maipagpatuloy natin ng magkasama ang paglalakbay na ito patungo sa kalusugan, ang pagbabago sa ating katawan habang tumatanda. Ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan ng puso, sa ating mga golden years, ang nakasanayang focus ay palaging sa kung ano ang kailangan nating alisin sa ating plato. Sinasabihan tayong huwag kainin ito at iwasan iyan, kaya naman nagiging isang nakakadismayang gawain ang pagkain sa halip na isang pangaraw-araw na kagalakan. Mas gusto kong tumutok sa kung ano ang maaari nating idagdag sa inyong araw-araw na gawain na aktibong makakatulong na pagalingin ang inyong katawan. Ang mga pagkaing tatalakay natin ngayon ay botanikal na inuuri bilang mga prutas at naglalaman ang mga ito ng mga particular na compound na tumutulong upang i-relax, kumpunihin at pabatain ang inyong nagkakaedad na mga ugat. Para maunawaan kung bakit napaka-epektibo ng mga ito, kailangan nating maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating mga katawan kapag tayo ay tumuntong sa edad na 60 pataas. Sa paglipas ng mga dekada ang panloob na lining ng inyong mga ugat na kilala bilang endothelium ay nakakaranas ng matinding pagkasira at pagkapagod. Noong tayo ay bata pa ang mga ugat na ito ay parang mga bagong rubber band, madaling nababanat at bumabalik sa hugis upang umangkop sa pagdaloy ng dugo tuwing tayo ay umaakyat sa hagdan o nagbubuhat ng pinamili mula sa palengke. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, ang oxidative stress, bahagyang pamamaga sa buong katawan, at ang natural na pagbaba ng ilang mga kemikal sa katawan ay nagiging dahilan upang ang mga ugat na ito ay maging parang mga luma at matigas na hose sa hardin.
kapag ang puso ay nagbomba ng dugo sa pamamagitan ng isang matigas at hindi nababanat na tubo, ang presyon sa loob ng tubong iyon ay natural na tataas. Ito ang dahilan kung bakit ang systolic blood pressure, yung numero sa itaas ng inyong reading, na nagdudulot ng labis na kaba sa inyong pagbisita sa doktor, ay unti-unting tumataas taon-taon. Ang layunin natin ay palambutin ang mga ugat na yon at tulungan ang inyong katawan na pamahalaan ang dami ng likido sa loob nito upang mabawasan ang mabigat na trabaho ng inyong puso. Isa, ang abokado. Dinadala tayo nito sa pinakaunang prutas sa ating listahan na magandang tumatarget sa aspeto ng dami ng likido. Maaari ninyong isipin na ito ay isang gulay o panghalo sa inyong ulam, ngunit sa usapang botanikal, ang abokado ay isang prutas at ito ay napakagandang pagkain para sa mga senior na pinapamahalaan ang kanilang alta presyon. Ang mahika ng abokado ay nasa mataas na taglay nitong potassium. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga bato o kidneys ay bahagyang humihina sa pagbabalanse ng ating mga internal electrolyte, partikular ang masilan at mikroskopikong sayaw sa pagitan ng sodium at potassium. Lahat ng nasa larangan ng medisina ay walang sawang pinag-uusapan ang pagbabawas ng sodium, ngunit potassium ang mahalaga at nawawalang panimbang. Kapag kumakain kayo ng mga pagkaing mayaman sa potassium, nagpapadala ito ng direktang signal sa inyong mga bato upang simulan ang paglabas ng sobrang sodium mula sa inyong daluyan ng dugo patungo sa inyong ihi. Ang mas kaunting sodium na umiikot sa inyong dugo ay nangangahulugan na mas kaunting tubig ang iniipon ng inyong katawan. Ang mas kaunting tubig na naiipon ay direktang nangangahulugan ng mas mababang dami ng dugo na tumutulak laban sa mga marurupok na pader ng ugat na unti-unting nagpapababa ng inyong presyon. Ang isang abokado ay naglalaman ng higit na maraming potassium kaysa sa 2 buong saging. Para sa marami sa aking mga nakatatandang pasyente, ang pagkain ng saging ay minsan nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na nagdadala ng sarili nitong mga problema sa metabolismo. Ngunit ang abokado ay nagbibigay ng masustansyang monounsaturated fats na nagpapanatiling matatag ng inyong asukal sa dugo habang naghahatid ng napakalaking at nakakapagpagaling na dosis ng potassium. Bukod pa rito, ang mga particular na monounsaturated fats na ito ay aktibong sumusuporta sa pisikal na kalusugan ng inyong mga ugat na tumutulong na mapanatiling nakaka-relax at malambot ang kalamnan nito. Karaniwan kong pinapayuhan ang aking mga pasyente na subukang kumain ng halos kalahati ng isang katamtamang laking abokado araw-araw o isang buong maliit na abokado kung mas gusto ninyo. Kung nagkakataong nakakaranas kayo ng anumang pangingilo ng ngipin o kung humina ang inyong gana sa pagkain kamakailan na isang napakakaraniwang hamon habang tayo ay nagiging senior, ang abokado ay napakalambot, madaling nguyain at napakagaan sa sikmura. Madali ninyong maimash o madurog ang kalahati ng abokado at ipahid sa isang hiwa ng malambot na whole grain na tinapay na may kaunting patak ng katas ng sariwang lemon o kalamansi at kaunting paborito ninyong salt-free herbal seasoning. Napakasarap din itong ipares sa inyong itlog sa umaga o sa walang tabang na hiwa ng manok para sa hapunan. Ito ay isang simple, nakakaginhawa at buong pagkain na agad na magsisimulang tumulong sa inyong mga bato sa pag-alis ng mapanganib na presyon sa ugat. 2, mga prutas na citrus, dalandan lemon suha, kalamansi. Bagamat ang pamamahala sa dami ng likido gamit ang potassium ay napakahalaga para sa paggana ng bato, kailangan din nating tugunan ang pisikal na lapad ng mismong mga ugat. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang ating mga ugat ay natural na naninigas at kumikipot habang tayo ay nagkakaedad. Dinadala tayo nito ng direkta sa ating susunod na kategorya ng mga kapaki-pakinabang na pagkain na siyang pamilya ng citrus.
Partikular nating tinutukoy dito ang mga dalandan, lemon at suha. Ang mga prutas na citrus ay naglalaman ng isang napakagandang flavonoid na tinatawag na hesperidin. Ang hesperidin ay naobserbahan sa klinika na makabuluhang nagpapataas ng presensya ng isang molecule na tinatawag na nitric oxide sa loob ng mga pader ng inyong ugat. Ang nitric oxide ay marahil ang pinakamahalagang molecule para sa kalusugan ng puso habang tayo ay tumatanda dahil ito ang pangunahing pisyolohikal na signal na nagsasabi sa inyong mga ugat na mag-relax at lumapad. Isipin ninyo ang inyong circulatory system na parang isang pangunahing highway sa Maynila tulad ng EDSA. Kung 2 linya lamang ang bukas at napakaraming sasakyan ang kailangang dumaan tuwing rush hour, makakaranas kayo ng matinding traffic na lumilikha ng matinding pressure at hidwaan. Ngunit kung bigla kayong makakapagbukas ng 2 o 3 karagdagang linya, magiging maayos ang daloy ng trapiko at bababa agad ang pressure. Ang nitric oxide ay kumikilos ng eksakto. Tulad ng mga karagdagang linyang yon, pinapalapad ang mga ugat sa isang biolohikal na proseso na tinatawag na vasodilation. Kapag kulang kayo sa nitric oxide, na natural at hindi maiiwasang nangyayari, habang tayo ay tumatanda, kumikipot ang inyong mga ugat sa isang estado ng vasoconstriction. Ang pag-unawa sa pangunahing pagkakaibang ito sa pagitan ng vasodilation na nagpapaluwag at vasoconstriction na nagpapakipot ay napakahalaga dahil marami sa mga iniresetang gamot sa alta presyon na maaaring iniinom ninyo ngayon ay gumagana batay sa kaparehong prinsipyong ito. Nais nating hikayatin ang mas maraming natural na vasodilation hanggat maaari sa pamamagitan ng inyong dieta upang mabigyan ang mga gamot na yon ng malaking tulong. Ang pagdaragdag ng pang-araw-araw na dosis ng citrus ay napatunayang makabuluhang nagpapabuti sa pangkalahatang paggana ng ugat sa napakaikling panahon upang makuha ang wasto at epektibong dami ng mga kapaki-pakinabang na flavonoids na ito ang pinakamainam ay kumain ng isang buong dalandan o kaya naman ay suha bawat araw. Gayunpaman, alam ko mula sa mga dekada kong karanasan na ang pag-upo upang magbalat at kumain ng dalandan araw-araw ay maaaring maging nakakapagod at ang ilan sa aking mga pasyente ay meron ding pagkasensitibo, malalang acid reflux o banayad na allergy sa pagkain ng buong dalandan. Sa makatuwid, ang pinakamadali at pinakaepektibong paraan upang isama ito sa inyong araw-araw na gawain ay ang pag-inom ng lemon water sa umaga. Kumuha lamang ng isang buong sariwang lemon, hatiin ito at pigain ang lahat ng katas sa humigit kumulang na 350 mililitro, 300 at 50 mililitro ng tubig na hindi malamig at hindi rin mainit pagkagising ninyo sa umaga. Para sa mga senior, ang pagsisimula ng araw sa pamamagitan ng isang malaking baso ng tubig ay isa ng napakaganda at nakakapagligtas buhay na nakasanayan dahil ang proseso ng pagtanda sa utak ay kadalasang nagpapabagal sa ating pakiramdam ng uhaw na humahantong sa hindi napapansin ngunit talamak at banayad na dehydration. Ang dehydration ay literal na nagpapalapot sa dugo. Kaya mas doble ang hirap ng puso na ibomba ito sa inyong buong sistema na artipisyal na nagpapataas sa inyong blood pressure reading. Sa pamamagitan ng pag-inom nitong tubig na may lemon, agad ninyong nire-rehydrate ang inyong katawan habang kasabay nitong naghahatid ng malaking dosis ng hesperidin na nagpapataas ng nitric oxide ng direkta sa inyong sistema upang simulan ng maayos ang inyong mga ugat para sa buong araw. 3. Ang kiwi. Ngayon, dumako naman tayo sa isang prutas na halos hindi napapansin at bihira nating isipin, ngunit ito ay isa sa mga personal kong paborito para sa kalusugan ng mga matatanda. Ang prutas na ito ay ang kiwi. Karamihan sa mga tao ay hindi naiisip na bumili ng kiwi sa palengke o grocery store
at tiyak na hindi nila ito iniuugnay sa malalim na kalusugan ng puso. Ngunit ang mga kiwi ay mayroon talagang ilan sa mga pinakamalakas na klinikal na ebidensya sa pagpapababa ng presyo ng dugo sa natural na paraan. Kapag sinuri ng mga mananaliksik ang malalaking grupo ng mga nakatatanda na nagdaragdag ng prutas na ito sa kanilang pang-araw-araw na dieta, patuloy nilang natutuklasan na ang pagkain ng 3 kiwi bawat araw ay makabuluhang nagpapababa ng systolic blood pressure na humihigit pa sa mga taong kumakain lamang ng mansanas araw-araw. Kaya naman, ang lumang kasabihang may kinalaman sa mansanas ay maaaring kailangan ng kaunting pag-update para sa atin na may pagpapahalaga sa mahabang buhay ng ating cardiovascular system. Tila 3 kiwi araw-araw ang mas nakagagawa ng magandang trabaho. Ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng mga kiwi ay dahil siksik ang mga ito sa kakaibang kombinasyon ng potassium lutein at labis na mataas na antas ng vitamin C. Ang vitamin C ay isang kilala at napakalakas na antioxidant. Maaari ninyong isipin ang mga antioxidant bilang mga maliliit at mikroskopikong tauhan sa pagkukumpuni na walang pagod na naglalakbay sa inyong daluyan ng dugo. Sa loob ng 60 o 70 taon, ang loob ng inyong mga ugat ay naiipunan ng mga mikroskopikong pinsala, peklat at pamamaga mula sa pangaraw-araw na buhay stress at mga salik sa kapaligiran. Ang mga tauhang ito ng antioxidant na tagakumpuni ay dumidikit sa mga pader ng ugat, binabawasan ang mapaminsalang pamamaga, aktibong pinapalambot ang nanigas na mga tissue, at kapansin-pansing pinapabuti ang inyong pangkalahatang sirkulasyon. Bukod pa rito, ang mga kiwi ay naglalaman ng isang partikular na enzyme na tinatawag na actinidin na labis na tumutulong sa pagtunaw ng protina at nagtataguyod ng regular na pagdumi. Ito ay napakahalaga dahil ang TB o constipation ay isang madalas na issue para sa mga senior at ang pisikal na pag-iri na nauugnay dito ay nagiging sanhi ng biglaang at mapanganib na pagtaas ng presyon ng dugo. Para makuha ang nakakapagpagaling na epektong ito, subukang kumain ng 3 kiwi sa isang araw at hindi mahalaga kung mas gusto ninyo ang klasikong berdeng kiwi o yung mas matamis na ginintoang klase. Dahil ang pagkain ng 3 buong kiwi ay tila napakarami, para sa gana ng isang senior, ang pinakapraktikal na paraan na natuklasan ko para isama ang mga ito sa araw-araw na dieta ay ang balatan ito, hiwain at ihalo ang mga ito sa isang mangkok ng plain Greek yogurt. Ang Greek yogurt ay isang napakagandang base dahil nagbibigay ito ng mabisang mapagkukunan ng madaling tunawing protina na isa pang napakahalagang elemento na lubhang kailangan ng mga senior para mapanatili ang kanilang kalamnan at pisikal na kalayaan habang sila ay tumatanda. Kaya naman ito ay isang napakabuti at masustansyang merienda para sa puso. Ang tart cherry. Habang ang kiwi ay masipag na gumagawa upang kumpunihin ang inyong mga ugat, sa loob ng mga linggo at buwan, minsan kailangan natin ng isang bagay na nag-aalok ng mas mabilis na epekto, partikular na kapag nahaharap tayo sa mapanganib at hindi nahuhula ang pagbabago ng presyon ng dugo na nangyayari habang tayo ay natutulog. Dinadala tayo nito sa isang prutas na may kahangahangang at mabilis kumilos na kakayahan, at ito ay ang tart cherry o maasim na cherry. Ang mga tart cherry ay naglalaman ng napakalalim na pula at lilang pigment na kilala bilang anthocyanins na mahusay sa pagpapabuti ng pagiging nababanat ng ugat halos kaagad pagkatapos matunaw sa tiyan. Ang nakakagulat sa karamihan sa aking mga pasyente ay kung gaano kabilis gumana ang mga partikular na compound na ito. Ang pagkonsumo ng tamang dami ng mga tart cherry ay maaaring talagang magpababa ng inyong systolic blood pressure ng 5 hanggang 7 puntos sa loob lamang ng ilang oras.
Ang mabilis na pagkilos na ito ay lubhang kapaki-pakinabang para makontrol ang presyo ng dugo sa gabi. Bilang isang doktor na nagpagamot ng mga nakatatanda sa loob ng maraming dekada, masasabi ko sa inyo ng walang pag-aalinlangan na ang mataas na presyo ng dugo sa gabi ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakamapanganib na palatandaan ng mga matinding kaganapan sa cardiovascular system tulad ng atake sa puso at stroke na madalas mangyari sa tahimik at madaling araw. Habang tayo ay natutulog, ang ating presyo ng dugo ay dapat na natural na bumababa upang bigyan ang cardiovascular system ng labis na kinakailangan at nakakapagpanumbalik na pahinga. Kung ang inyong mga ugat ay matigas at hindi nababanat, ang mahalagang pagbaba sa gabi ay hindi nangyayari at ang inyong puso ay nag-overtime habang kayo ay walang kamalay-malay. Ang mga tartary ay hindi lamang nagbibigay ng mga tauhang tagakumpuni na antioxidant para mabawasan ang pamamaga, kundi natural din itong naglalaman ng kaunting melatonin na tumutulong sa mga senior na magkaroon ng mas mahimbing at mas nakakapagpahingang tulog na aktibong tumutulong sa mahalagang pagpapahinga sa magdamag para sa inyong puso. Para sa tamang pang-araw-araw na dosis, nais ninyong kumonsumo ng humigit kumulang kalahati hanggang isang buong tasa ng purong tart cherry juice na walang asukal, mga 120 hanggang 200 at 40 mililitro o isang tasa ng sariwa o frozen na tart cherry araw-araw. Ang pinakamagandang paraan para gawin itong pangmatagalan at pang-araw-araw na gawi ay ang pagsalin sa sarili ng isang maliit na baso nitong tart cherry juice pagkatapos mismo ng inyong hapunan. Ang pagturing dito bilang huling inumin sa gabi ay nagbibigay daan sa mga mabisang antosianin na yon na umikot sa inyong sistema, eksakto sa pagpunta ninyo sa kama na labis na nagtataguyod ng mas mababa at mas ligtas na presyo ng dugo sa buong magdamag. 5. Mga berry, strawberry, blueberry at iba pa. Panghuli, dumating na tayo sa isang malawak na kategorya ng prutas na lubos na kilala, iginagalang at seryosong pinag-aralan para sa natural na suporta sa kalusugan ng puso, at ang mga ito ay ang mga berry. Kung ang inyong personal na gusto ay blueberry, blackberry, raspberry o kaya ay mga sariwang strawberry mula sa Baguio, ang buong pamilya ng prutas na ito ay nananatiling walang kapantay na hari ng mga dietary antioxidant, lalo na ang klase ng nutrisyon na tinatawag na polyphenols. Ang mga particular na compound na ito ay ang mabibigat na makinarya pagdating sa aktibong pagkukumpuni ng endothelium, ang maselang panloob na lining ng inyong mga ugat na tinalakay natin kanina. Kapag ang inyong endothelium ay malusog at matibay, ang inyong mga ugat ay madaling lumalapad kalmado, silang tumutugon sa pisikal na pagod o biglaang emosyonal na stress, at mas mahusay nilang napapamahalaan ang inyong presyo ng dugo nang hindi pinapagod ang kalamnan ng puso. Bukod pa rito, habang tayo ay tumatanda, ang kolesterol na umiikot sa ating dugo ay maaaring ma-oxidize at agresibong dumikit sa mga pader ng ugat na bumubuo ng mapanganib na pamumuo o plaque. Ang mga polyphenol na sagana sa mga berry ay aktibong gumagana upang pigilan ang proseso ng oksidasyon, habang malalim ding pinapababa ang pamamaga sa buong katawan at sinusuportahan ang isang malusog na timbang ng katawan na lalo pang nag-aalis ng pisikal na pasanin sa inyong mga tumatandang kasukasuan at inyong puso. Ang araw-araw na pagkain ng berry sa loob lamang ng ilang linggo ay maaring magresulta sa pagbaba ng systolic na kasing epektibo ng ilang pangunahing iniresetang gamot. Ang layunin dito ay kumain ng kalahati hanggang isang buong tasa ng pinaghalong mga berry araw-araw, maaring sariwa. Ang mga ito nakapalamig mula sa freezer o kahit na na-blend. Lahat ng ito ay nagbibigay ng kinakailangang mga benepisyo na nagpapahaba ng buhay. Kung hindi ninyo partikular na gusto ang tekstura ng maliliit na buto o ang asim ng buong berry, ang pinakamadaling solusyon ay i-blend ang mga ito
sa isang pang-araw-araw na protein smoothie o haluin ng mabuti sa inyong yogurt dahil itinatago nito ng buo ang tekstura habang inihahatid ang lahat ng siksik na nutrisyon. Bagamat bahagyang binabago ng pagblend kung paano pinoproseso ng inyong tiyan ang fiber ng prutas kumpara sa pagkain ng buo, ang mga benepisyo sa puso ay nananatiling napakabisa at buo. Ang inyong pang-araw-araw na plano. Kaya paano natin kukunin ang lahat ng klinikal na kaalaman sa medisinang ito at gagawin itong isang makatotohanan at napapanatiling pang-araw-araw na gawain para sa isang taong lampas 60 na gusto lamang mamuhay ng isang masiglang buhay. Sa paglipas ng mga taon, bumuo ako ng isang napaka-espesipiko at naka-schedule na protocol para sa aking mga pasyente upang ma-maximize ang mga pagkaing ito para sa natural na pagkontrol ng blood pressure nang hindi nakakaramdam ng matinding pagkabigla sa mga pagbabago sa dieta. Narito kung paano ko eksaktong inirerekomenda na ayusin ninyo ang inyong araw. Sa umaga, pagkagising ninyo simulan ng 300 at 50 mililitro, 300 at 50 mililitro ng sariwang lemon o calamansi water. O kung mas gusto ninyo ang isang buo at nakakaginhawang almusal, tamasahin ang kalahati ng isang hinog na abokado sa isang hiwa ng malambot na whole grain na tinapay. Ang rutinang ito sa umaga ay agad na magpupuno sa inyong kakulangan sa tubig, magdamag bobombahin ang inyong sistema ng nitric oxide na nagpapabuka ng ugat at magbibigay ng maagang antioxidant upang simulan ang araw ng tama. Sa hapon, mamayang hapon, marahil bilang merienda. Kapag natural na bumababa ang enerhiya, kainin ang inyong isang tasang Greek yogurt na hinaluan ng isang dakok ng berries o masiyahan sa inyong isang dalandan kung pinili ninyo ang abokado para sa almusal. Ang yugtong ito sa hapon ay naghahatid ng inyong kinakailangang dosis ng potassium upang hikayatin ang mga bato na ilabas ang sodium at ipinagpapatuloy nito ang malalim at cellular na pagkukumpuni ng inyong endothelium. Sa gabi panghuli, tapusin ang inyong araw sa pamamagitan ng kalahating tasa ng purong tart cherry juice kaagad pagkatapos ng hapunan. Ang mahalagang hakbang na ito sa gabi ay tumitiyak sa napakahalagang pagbaba ng presyo ng dugo sa gabi at nagtataguyod ng mahimbing na pagtulog upang malalim na protektahan ang inyong puso habang kayo ay nagpapahinga. Kapag ipinatupad ng aking mga nakatatandang pasyente ang particular at pinag-isipang naka-schedule na rutinang ito, kadalasang nakakakita sila ng malalim at makabuluhang pagbaba sa kanilang systolic na numero sa loob lamang ng ilang maikling linggo. Mahalagang paalala mula sa inyong doktor. Siyempre, bilang isang medikal na profesional, dapat kong bigyan ng diin na bagamat ang mga prutas na ito ay isang napakalakas na kasangkapan sa inyong kalusugan, hindi ito isang mahiwagang lunas na magbibigay daan upang baliwalain ang ibang aspeto ng inyong kalusugan. Hinding-hindi nito mapapalitan ang mga pangunahing haligi ng kalusugan ng mga senior. Kailangan ninyo pa rin ng mahimbing na tulog na nangangahulugang agresibong tugunan ang anumang issue sa sleep apnea, madalas na paggising o insomnia na maaaring meron kayo sa tulong ng inyong doktor. Dapat ninyong aktibong pamahalaan ang inyong araw-araw na emosyonal na stress dahil ang pagre-retiro at mga pag-aalala sa pamilya ay maaaring tahimik na magpataas ng inyong mga numero at kailangan ninyo ng tuloy-tuloy at ligtas na pisikal na ehersisyo. Para sa mga senior, lubos kong inirerekomenda ang pagtuon sa mga isometric na paggalaw tulad ng simpleng hand grip exercise gamit ang isang malambot na stress ball habang nanonood ng telebisyon dahil napatunayan ito sa siyensya na napakabisa sa pagpapababa ng presyo ng dugo nang hindi nagbibigay ng anumang labis na diin sa mga marurupok at tumatandang kasukasuan, hindi tulad ng pagbubuhat ng mabibigat. Ngunit kapag tuluyan na ninyong pinagsama ang mga matalinong gawi sa pamumuhay na ito sa tinarget at masarap na protocol ng prutas na ito, ang
mga resulta ay tunay na kapansin-pansin at magpapahaba ng buhay. Ang payapang puso ay nagbibigay ng buhay sa katawan. Ang maganda at walang kupas na katotohanan ito mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 14, talata 30 ay nagpapaalala sa atin na ang pangangalaga sa ating pisikal na puso ay kasabay ng pangangalaga sa ating pangkalahatang emosyonal na kapakanan. Ang aktibong pagkontrol sa inyong kalusugan sa yugtong ito ng buhay ay hindi lamang ganap na posible. Ito rin ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na bagay na maaari ninyong gawin at bawat maliit at positibong desisyon sa inyong kinakain na gagawin ninyo ngayon ay madaragdag tungo sa isang mas malakas at mas matatag na ikaw bukas. Mga mahal kong lolo-lola at mga kapwa ko senior, ang mahalagang aral na gusto kong dalhin ninyo ngayon ay ito. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang inyong puso. Ang pagtanda ay isang biyaya hindi parusa at sa pamamagitan ng maliliit at masasarap na pagbabago sa ating hapagkainan araw-araw maaari nating panatilihing masigla at malusog ang ating pangangatawan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ninyo kung aling prutas sa ating tinalakay ang paborito ninyo o kaya naman ay susubukan ninyo bukas. Mangyari po lamang na mag-subscribe sa ating channel upang hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na talakayan para sa inyong kalusugan. At huwag ninyong kalimutang i-share ang videong ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan o kumare at kumpare para sabay-sabay tayong humaba pa ang buhay.